bumubuhos ang panalangin ng mga Pilipino para sa namayapang si Pope Francis. Nandito tayo ngayon sa San Roque Cathedral sa Caloocan City kung saan makakasama natin ang ilang mga parokyano na bumisita dito sa memorial para kay Pope Francis. So kasama natin si Ma'am Julieta, Josefina Inigo, si Julieta Darakan, at si Ma'am Linalinda Damian. So sila yung mga parokyano dito, bumisita sila dito na nakita namin sila nagpapapicture dito. Tatanungin lang natin sila tungkol sa anong naramdaman po ba ninyo nung namatay si Pope Francis? Ma'am Josefina. Siyempre po, napakalungkot po. Kasi siya yung ating pinakaama ng buong daigdig, di ba po? Saka pinakamahalaga sa atin yan dahil siya ang ating una si Lord at pangalawa siya para sa akin. Kasi nung nalaman kong may sakit siya, ando na yung talagang pagrosaryo ko sa pansarili ko. Every time na magrosaryo ko sa gabi, talagang minimension ko ang pangalan ng ating Santo Papa. Saka doon sa chapel namin, 5:30 ng 5:30 PM nagrosaryo kami patungkol kay Papa Francisco. Tapos nung nalaman ko siya ay na hospital, tapos nakalabas siya, talagang nagpasalamat ako kay Mama Mary. Salamat po Mama Mary. Sabi ko, dininig niyo po yung aming mga panalangin. Nailapit niyo po kami sa ating mahal na Panginoon na inyong anak na si Jesus. Nagabayan at ipuin si Santo Papa para gumaling. Tapos nung mga ilang araw nga nabalitaan ko nga na namatay na siya, talaga po nalungkot ako. Totoo po, napaiyak po ako. Nalungkot ako. Dahil sabi ko nga, para bang pero kasi parang talaga totoo. Totoo, nalungkot na ako na nawala sa ating Santo Papa. Tama-tama naman kanina, meeting namin ng Legion of Mary, tapos misa niya ng alas 12, tapos meeting na naman namin kanina. Hanggang ngayon, nandito pa ako, hindi pa ako umuwi. Mulang umaga na umalis ako sa bahay namin. Dahil parang, siyempre, para din nag-ano kami. Ako talaga sa sarili ko, nagluluksa po ako. Kayo po, ano po naman yung pinakamahalagang natutunan nyo kay Pope Francis? Ay, marami po. Yung kabanalan at saka yung kababaang loob. At mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Talagang ako po kagabi, nandito, nag-serve ako dito. Taga San Roque po ako po MGC. Nag-invite si Father Elson na ngayong araw na ito ay may misa ng 12 o'clock. Kaya sabi ko sa apo ko, halika tingnan natin, sumama tayo ron. Ako yung nalulungkot po kasi ganun talaga ang buhay, may aalis. Pero talagang si Pope Francis po ay minahal tayong mga Pilipino. Kaya ako yung nalulungkot sa paglisan niya dahil mawawalan kami ng isang parang ama ng ating simbahang Katoliko. Pero talagang ganun ang buhay. May umaalis, lahat naman po tayo doon ang patungo. Pero ang natutunan ko sa kanya ang kababaang loob, kabutihan, lahat po ng mabubuting bagay nakita ko kay Pope Francis. Kasi ako po yung nagdasal din nung nagkasakit siya. Diyan kami, paggabi si Father Elson, ang kasama namin, nagki-prayer warrior kami. Akala ko tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Pero talagang ganun. Nalungkot po talaga ako pero kailangan nating tanggapin kung ano po ang nangyayari. Kasi yun ay sa kalooban din ng Panginoon at alam ko saan man siya naroroon. Siya po yung masaya at napaano ko agad na ang makakapalit niya si Cardinal Ambo. Yun lang po. Bakit po kayo emosyonal pag pinag-uusapan nyo si Pope Francis? Ay siyempre po ako po yung una, mababa ang luha ko talaga po. At saka siyempre po, pagka ganyang mga ano na po at mga kaparian, talagang mababa ang loob ko sa mga ganyan kasi sa kanila po ako humugot ng lakas nung ako'y depressed na. Depressed po saan? Kasi nga po yung pinagdaanan ko sa buhay, binubugbog ako 10 taon, pero dito ako tumakbo sa simbahan na ito. At sila ang nagbigay ng pag-asa sa mga ebanghelyo pag Sunday. Talaga sinusulat ko pa sa notebook yung mga ebanghelyo kasi hinuhugutan ko ng lakas, pag-asa ang mga aral ng simbahan. Kaya salamat dahil naging taong simbahan ako almost 20 years, apostolado ng panalangin, MGC at saka Legion of Mary. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya tinawag niya po ako dito para baguhin ang lahat ng aking kahinaan at magkaroon ng pag-asa, liwanag sa buhay. Salamat po. Kayo naman po ma'am, ano po ang pinakamahalagang natutunan nyo kay Pope Francis? Ay, kung sa natutuhan ay talaga kung natuto kami na ako
na maging talagang Catholic. And then sa totoo lang po, ngayon lang po ako talagang nitong pagkakaedad ko ng 70, naging parishioner na po ako palagi, naging kasama ko na po itong mga na-interview nyo, kaya halos nasabi na po nila lahat. At yung pagkaka-visit niya rito nung noong 1995 ba yun? 2020, I mean, sorry, 2015, talagang iyak ho ako doon dahil yung ginawa ho niya sakripisyo o inilaan niya para sa mga Pilipino, yung kanyang katauhan as ating Pope, ay talaga hong napakababang loob niya sa atin at nagbigay po siya talaga ng suporta sa lahat sa ating mga Pilipino, na talagang napaka-humble po niya, down to earth, at napaka-simple po niyang Pope. At ang gusto nga po niya ay maging simple lang po ang kanyang na-request niya, na maging simple lang po ang kanyang magiging lulugaran. Balita ko po, sa labas lang po siya kumbaga ilalagak. Tsaka yung ataul daw po niya ay isang kahoy lang po. At hindi siya nagre-request ng magarbong kasuotan para sa kanya. So talagang down to earth po ang kanyang pagkatao, ang ating Pope po. Huling tanong ko na po sa inyong tatlo kung sino pong gustong sumagot. Ngayon pong magkakaroon po ng conclave, botohan ng Santo Papa, ano pong panalangin po ninyo? Lalo na pupunta doon si Cardinal David, hindi po ba? Siyempre po, yan po ay magiging eleksyon na secret voting po sila niyan. At kung sino man po ang lumabas, sana po lalo po sanang maging nasa kanya lalo po ang katauhan ng ating Pope Francis na namayapa na magampanan din po niya ng halos kung hindi ho man niya malagpasan, sana po ay talagang kanyang magampanan ang kanyang pagiging Pope po natin. Kilala niyo po personal si Cardinal David, ano po? Kayo po, sino po nakakilala? Ano pong panalangin niyo po para kay Cardinal Ambo David? Ako naman po, siyempre ang makapangyarihan sa lahat, si Lord, di ba? Iaalay ko si ating Cardinal Ambo sa ating Panginoon na ilapit siya kung siya nga talagang karapat-dapat, kay Lord tayo umasa. Kasi siya talaga makapangyarihan sa lahat. Siya ang maghahari kung sino ang kanyang iluluklok para maging natin, Santo Papa. Kayo naman po, ma'am. Hinangad ko talaga na si Cardinal Ambo sana ang mapili kasi nakita ko naman yung kanyang kabutihan. Kami nga nahihiya minsan, pumupulot siya dito ng mga kaya tinuturuan niya kami kung paano maging mabuti. Kaya Lord, sana po ang aking panalangin, kung maluluklok si Cardinal Ambo, yun po ay yung kagustuhan at sa plano mo rin po. Yun lang at magandang hapon. Maraming salamat po. At nakasama natin ang tatlo sa mga parokyano dito sa San Roque Cathedral. Naku, marami pa tayong mga pag-uusapan habang papalapit yung funeral ni Pope Francis at pati na rin ang conclave. Ngayon, tatanungin ko rin kayo naman, ano ang pinakamahalagang aral na napulot nyo mula kay Pope Francis? Pag-usapan natin sa Faith Chatroom ng Rappler Communities app. Ako po si Paterno Esmaquel.